Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ada, aalis na ako. Mula sa pagba-vacuum ay nilingon ko si Sir Tristan na pababa ng hagdanan. Bahagya pa akong napanganga habang pinagmamasdan siyang pababa. Lagi naman akong napapanganga tuwing umaga kapag nakikita siyang bihis na at papasok sa trabaho. Para kasi siyang modelo na lumabas sa magazine o kaya naman ay Hollywood action star. Ang lakas ng dating niya sa suot niyang pantalong maong na blue na pinarisan niya ng combat shoes. Itim na v-neck t-shirt naman ang pang-itaas niya. As usual, nakasabit sa neckline ang aviator niya. Namumutok din ang malalaking muscle niya sa braso, pati na rin ang dibdib, nahakab sa suot na damit. Bitbit niya ang jacket niya. Naalala ko maraming jacket sa closet niya at puro branded pa. Lahat naman ng damit niya, ultimo brief at boxer shorts, ay branded, pati na rin ang mga sapatos niya. Sana ulang talaga. Ada, untag niya sa akin. Po, parang tangang tanong ko. Kumunot naman ang noo niya. Ayos ka lang? Para kang namatanda dyan. Nakangising sabi niya. Natikom ko naman ang bibig at nahihiyang ngumiti. Pasensya na po Sir Tristan. Nakatulala kasi ako sa kagwapuhan niyo eh. Para kayong Hollywood celebrity. Sabi ko na walang kakurap-kurap na tumitig pa sa kanya. Tumawa naman siya ng mahina at napahima sa batok. Napadila pa siya sabay kagatlabi. Nagugwapuhan ka sa akin? Ngiti-ngiti na tanong niya. Tumango naman ako. Opo, at sa totoo lang po, kayo na yata ang pinakagwapong lalaking nakita ko. Tumawa muli siya at napakamot sa ulo. Naguluhan naman ako kung bakit siya tumatawa. Baka akala niya nagjo-joke ako. Sir Tristan, hindi po ako nagjo-joke ha. Totoo po yung sinasabi ko. Muli siyang tumawa. Namumula na rin ang tainga niya. Medyo weirdo din pala ito si Sir Tristan. Tumatawa kapag pinupuri. Buti na lang gwapo siya. Napakamot na lang ako sa ulo. Napamura naman ito. Binuo mo na agad ang araw ko, Ada. Mahinang usal niya nang tumigil na siya sa pagtawa. Po? Naguguluhang tanong ko. Wala, nakangiting iling niya. May dinukot siya sa bulsa ng pantalon sa likuran. Wallet pala niya. Binuksan niya ito at inabutan ako ng 1,000. Nagtataka naman na kinuha ko ito. Para saan po ito, Sir Tristan? Pambili mo ng merienda. Baka may gusto kang kainin. Pero wag puro sa tserya ha. Si Manang na rin ang pabilihin mo para hindi ka na lumabas. Pang merienda lang to? 1,000? Sir Tristan, parang sobra naman po yata itong pamerienda. Saka may pagkain naman po sa kusina eh. Wika ko at binalik sa kanya ang pera. Pero binalik din niya ito sa kamay ko. Sige na, itabi mo na lang yan para kapag may gusto kang ipabili sa tindahan, may pambili ka. Wika niya at binalik na sa bulsa ang wallet niya. Nag-init naman ang pisngi ko at napakagatlabi. Nakakahiya naman. May gusto ka bang ipabili sa akin para pag uwi ko mamaya bibilhin ko? Nag-angat ako ng tingin sa kanya at mabilis na umiling. Naku, wala po Sir Tristan. Ayos lang po ako. Huwag na po kayo mag-alala. Okay, ako na ang bahala. Tumingin siya sa relo niya. Aalis na ako. Mag-iingat ka dito ha. Huwag kang lalabas. At kapag may nag-doorbell, sa labas hayaan mo lang. Bilin niya sa akin. Kagatlabing tumango naman ako. Ilang sandali munang nakatingin lang siya sa akin. Para may gusto pa siyang sabihin. Pero tumalikod na lang siya at lumabas na. Sinundan ko siya hanggang sa pintuan. Binuksan niya muna ang gate. Bumalik siya sa sasakyan at binuhay na ang makina. At inatras palabas ng gate. Lumabas muli siya ng sasakyan niya
at sinarado naman ang gate. Tumingin muna siya sa akin. Nginitian ko siya at kinawayan. Ngumiti din naman siya sa akin. Nang mawala na ang sasakyan niya sa paningin ko, ay sinarado ko na ang pintuan. Mag-isa na lang akong naiwan dito sa bahay niya. Si Manang Sol naman ay nasa palengke. Tinignan ko ang perang nasa kamay ko. Napangiti naman ako. Isinukso ko na lang ito sa bulsa ko at itinuloy ang naudlot na pagbabacuum. Nang matapos ako ay wala pa rin si Manang Sol. Ay naupo na lang muna ako sa sofa habang naghihintay sa kanya. Bumuntong hininga ako at nangulumbaba. Miss ko na sa amin, lalo na sa tindahan. Miss ko na si Tina at Christy, maging ang masungit ni si Caminda. Kumusta na kaya sila? Siguradong nagtataka sila kung bakit bigla na lang akong hindi pumapasok ng walang paalam. Baka nga hinahanap rin nila ako. May number ako ni Tina na nakasulat sa maliit kong notebook. Sana pala kinabasado ko yun. Mahigit 1 linggo na rin akong nandito sa bahay ni Sir Tristan. Hindi naman ako naiinip dahil nalilibang naman ako sa panonood ng TV na hindi ko nagagawa noon sa bahay dahil pinagbabawalan akong manood ni Tiyang. Takot din naman akong lumabas dahil baka may makakilala sa akin. Kapag nga may kumakatok sa gate o nagdo-doorbell ay hindi ko nilalabas. Yun din naman ang kabilin-bilinan sa akin ni Sir Tristan. Pero nasa plano ko na rin naman ang umuwi para kunin ang mga gamit ko at ang mga iniwang gamit ni Mama na tanging alaala niya para sa akin. Nang dumating na si Manang Sol ay tinulungan ko na lang siya. Nakakatuwa nga dahil lagi akong busog dito. Nakakain ko ang hindi ko nakakain sa bahay. Tapos si Sir Tristan, halos araw-araw kong pamalingkihin si Manang Sol at ako ang tinatanong kung ano ang gusto kong kainin. Puno din ang ref ng pagkain. Ang sabi nga ni Manang Sol, ang laging laman ng ref dati ay puro frozen food at beer in can. Tapos pag umuwi pa si Sir Tristan ay laging may dalang pagkain sa akin. Mabuti na lang at hindi ako tabain. Mag-aalas 9 na ng gabi ay wala pa si Sir Tristan. Kanina pa umuwi si Manang. Ang asong si Wiper naman ay tumambay dito kanina. Pero pagkatapos ko siyang pakainin, ay umalis na rin ito. Malamig ang ihip ng hangin sa labas dahil sa panakanakang pag-ulan. Itinuon ko na lang ang pansin ko sa malaking screen ng TV. Medyo hininaan ko lang ang volume nito para marinig ko ang tunog ng gate at sasakyan ni Sir Tristan. Hindi nga nagtagal ay narinig ko na ang ugong ng sasakyan niya sa garahe. Hininaan ko pa ang volume ng TV. At may pananabik na pinuntahan ang pintuan. Kabababa lang niya sa sasakyan at may bitbit na isang box ng cake. Sinalubong ko na siya. Dali-dali akong bumaba ng ilang baitang ng hagdanan. Magandang gabi po sir. Ay! Nang sa huling baitang na paghakbang ko ay dumulas ang tsinelas na suot ko. Shit! Naramdaman ko nilang ang malaking braso ni Sir Tristan na nakapulupot sa bewang ko. Kumalabog ang dibdib ko sa kaba. Hindi lang dahil sa muntik na akong pumalakda, kundi dahil sa magkadikit na katawan namin ni Sir Tristan. Pigil ko na rin ang hininga ko, dahil halos nga dangkal na lang ang layo ng mukha niya sa akin. Amoy na amoy ko ang mabango niyang hininga. Titig na titig siya sa mukha ko at lumunok pa. Sir Tristan, untag ko sa kanya at tinapik ang dibdib niya. Nagbawi naman siya ng tingin at tumikim. Hindi ka nag-iingat. Munti ka pang mabalian ng buto. Palaktak niya at inilalayan akong tumayo. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong niya. Napalunok naman ako at tumango. Ayos lang po. Nadulas lang. Sorry po. Umiling-iling siya. Hindi ka na dapat bumaba. Madulas dito dahil basa. Nakagat ko na lang ang loob ng pisngi ko. Tara na sa loob at lumalakas na ang ulan. Ako na po ang magdadala niyan. Presenta ko sa kanya at akmang kukunin ang bitbit niyang cake at jacket. Ako na. Pumasok ka na sa loob at mag-iingat ka sa paghakbang mo. Opo. Lulugulugong umakyat na lang ako papasok ng bahay. Baka lalo pa siyang mainis sa akin dahil sa katangahan ko. Sinundan ko siya papasok sa kusina. Sinampay niya ang jacket sa upuan at nilagay sa ref ang cake. Bigla akong natakam sa cake
at gusto na itong tikman. Kaya lang nahihiya ako. Kaya magkakasya muna ako sa pagsilip sa box. Bukas na lang ako kakain. Ngunit sa hindi inaasahang aksidente, pag-igkas ng siko niya ay tumama sa kanang cheekbone ko. Ouch! Holy shit, are you okay? Natatarantang lumapit siya sa akin. Sapo-sapo ko naman ang cheekbone ko na nasiko niya. Aray ko po, ang sakit. Para akong sinapak. Halos mangiyak-ngiyak ako sa kakahima sa cheekbone ko. Napatingin naman siya. Hinawakan niya ang mukha ko at inalis ang kamay kong nakasapo sa cheekbone ko. Bakas ang matinding pag-alala sa mukha niya. Shit, namumula na. Marahan niyang hinaplos ang gilid ng cheekbone ko. Masakit? Napangiwi naman ako at tumango. Bumuntong hininga naman siya. I'm sorry. Hindi ko alam na nasa likod pala kita. Umiling naman ako. Kasalanan ko naman po. Umupo ka muna. Kukuha lang ako ng cold compress para hindi mamaga ng husto yan. Sinunod ko naman siya. Ang malas ko naman ngayong gabi. Maya-maya pa bumalik na sa harapan ko si Sir Tristan at may hawak na cold compress. Hinila niya ang isa pang upuan palapit sa akin. Bahagya pa akong napangiwi nang marahan niyang idampi ang cold compress sa cheekbone ko. Naramdaman ko naman ang pagkailang dahil ang lapit na mukha niya sa akin. Seryosong seryoso siya habang sa pagdampi ng cold compress. Sir Tristan, ako na po. Mahinang usal ko. Tiningnan niya ako sa mga mata. Ako na. Napalunok na lang ako at nag-iwas ng tingin. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko. Eksaktong alas 11 na ako nakarating ng bahay. Pinatay ko ang makina at bumaba ng Raptor. Bitbit ang isang box ng pastries at isang malaking bilao na puro prutas na galing sa kasal ni Bernard Ibarra. Dapat ay mamaya pa ako uuwi dahil nag-aya ng inuman si Bernard kasama ang kapatid niyang si Alex. Nagpumilit naman akong umuwi dahil nag-aalala ako kay Ada. Mabuti na lang nandun si Governor at sinabing may naghihintay sa akin sa bahay kaya nakatakas ako. Yun nga lang inulan ako ng tukso. Dinukot ko ang susi sa slacks ng pantalon at sinuksok sa pintuan. Binilinan ko kasi si Ada na kapag siya na lang ang mag-isa dito sa bahay ay lagi niyang ilalak ang pintuan na baka masalisihan na masasamang loob at siya lang ang nandito. Pagbukas ko ng pintuan ay dinig ko ang ingay mula sa TV. Pero si Ada ay nakahiga na sa sofa. Mukhang tulog na. Sinarado ko ang pintuan at nilak. Dumiretso muna ako sa kusina para ilagay ang mga bitbit ko. Pinatay ko ang TV at dahan-dahang akong umupo sa sofa habang hindi inaalis ang tingin kay Ada na mahimbing na natutulog. Bahagya pang nakaawang ang mapupulang labi niya at nakaipit sa ilalim ng pisngi ang mga kamay. Marahan kong hinawi ang mga hibla ng alon-alon niyang buhok na tumatabing sa kanyang pisngi. Iningatan kong huwag masagi ang pisngi niyang bahagyang nagkulay ubi pa dahil sa aksidenteng hindi ko sinasadya. Napangiti ako dahil mukhang hinihintay pa talaga niya ako dito sa sala. Kahit antok na siya. Hindi ko magawang alisin ang mata ko sa maganda niyang mukha. Habang lumilipas ang araw na nakakasama ko siya dito sa bahay, kahit sandaling oras lang, ay ramdam kong nag-iba na siya sa akin. Ang simpleng paghanga lang na nararamdaman ko sa kanya ay ramdam kong lumalalim ng husto. Gumalaw siya at dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Tumingin siya sa akin. Nagkusot pa siya ng mga mata. Sir Tristan, inaantok na sabi niya. Lihim naman akong napamura dahil namamaos niyang boses na parang humahaplo sa balat ko. Tumikhim ako. Bakit dito ka pa natulog? Dahan-dahan siyang bumangon. Inipit ang buhok sa likod ng tenga. Halata sa mukha niyang antok na antok pa siya. Hinihintay ko po kayo. Umakyat ka na sa kwarto mo. Doon mo na ituloy ang pagtulog mo. Kayo po. Napangiti naman ako. Kahit antok na siya, ay ako pa rin ang inaalala niya. Kaya paano akong hindi mahuhulog sa magandang anghel na ito? Aakyat na rin ako. Sige na, matulog ka na sa kwarto mo.
Sige po, kayo pong bahala. Tumayo ako para makaahon na siya sa sofa. Sinuot niya ang tsinelas na binili ko sa kanya. Tumingala siya sa akin at ngumiti. Good night po, Sir Tristan. Tumango ako at namulsa. Good night, Ada. Sinundan ko na lang siya ng tingin habang paakyat ng hagdanan. Humugot ako ng malalim na hininga at umupo sa sofa. Isinandal ko ang likod at ulo sa headrest. Napangiti ako at nakapikit dahil ramdam ko pa rin ang init ng katawan ni Ada sa hinigaang sofa. Pasado alas 7 ng umaga ayon sa metal wall clock ko. Pupungas-pungas na bumangon ako at in-stretch ang mga braso at hita. Mag-aalas 11 na ako nakauwi kagabi galing sa kasal. Hinawi ko ang makapal na kortina na tumatabing sa French door. Binuksan ko ito at pumasok ang sariwang hangin. Masarap din sa balat ang sikat ng araw. Itinukod ko ang mga kamay sa hard rail at ginala ang mga mata sa paligid. Hindi naman masyadong matao ang barangay namin. Ang bahay dito ay hindi dikit-dikit, kaya hindi crowded. Pero may ilan-ilan namang mga bata sa kalsada at naglalaro ang mga ito. Dahil linggo ngayon, nakita ko pa si Wiper na tumatakbo at tinatahulan ang mga magtataho. Iginala ko naman ang mga mata sa loob ng bakuran ng bahay. Napangiti ako na makita si Ada na papasok ng bahay. Mukhang katatapos lang niya magwalis. Siguro naiinip na siya dito sa bahay. Magtatatlong linggo na rin siyang hindi lumalabas. Isama ko kaya siya mamaya sa farm. Pumasok na ako sa loob at niligpit ang hinigaan ko bago pumasok sa banyo para mag-shower. Hubad-baro akong lumabas ng kwarto at tanging pantalon lang ang suot. Nakalimutan ko kasi ang baril sa sasakyan. Bala ko yung linisin mamaya. Kinuskus ko ang buhok kong namamasa-masa pa. Magandang umaga po, Sir Tristan. Nag-angat ako ng tingin at nabungaran si Ada na paakyat na din ng hagdanan. Morning, Ada. Bati ko naman sa kanya. Pero hindi nakaligtas sa mata ko kung paano niya hagurin ng tingin ang katawan ko. Napakagatlabi ako. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ko sa excitement. May tattoo po pala kayo, Sir Tristan? Punan niya at manghang tiningnan ang tattoo ko sa tagiliran. Ah, matagal na yan. Nasa serbisyo pa ako. Tumagilid pa ako ng kaunti para makita niya ang tattoo ko. Ngumuso naman siya. Bahagya naman akong kinabahan. Bakit? Ayaw mo ba na may tattoo? Tumingin siya sa akin. Parang ang dumi po kasing tingnan sa katawan ang tattoo. Para sa akin lang po yun, ha? Mariin ko namang nailapat ang labi ko. Idi madumi na pala akong tingnan sa mga mata niya kasi may tattoo ako. Pero, in fairness po, bagay po sa inyo ang may tattoo. Hindi kayo maduming tingnan. Ang astig niyo nga pong tingnan eh. Napangiti ako. Talaga? Bagay sa akin? Tumango naman siya. Sobrang cool niyo nga po eh. Nag-thumbs up pa siya sa akin. Napakagatlabi naman ako at napahima sa batok. Heto na naman ang puso ko. Tuwang-tuwa kapag pinupuri niya. Madalas naman ako nakakarinig ng papuri mula sa ibang tao, lalo na sa mga babae. Pero iba talaga ang dating sa akin kapag si Ada ang pumupuri. Ah, akyat po muna ako sa kwarto, sir. Magpapalit lang po ako ng kobre kama. Paalam niya sa akin at nilampasan na ako paakyat sa hagdanan. Ada, wait. Hinawakan ko ang kamay niya. Lumingon naman siya sa akin at tiningnan ang kamay kong nakahawak sa kanya. Pero imbis na bitawan ko ang kamay niya, ay mas hinawakan ko pa. Bakit po, Sir Tristan? Gusto mong sumama sa akin? Aya ko sa kanya. Saan po? Kunot noong tanong niya. Sa farm. Nakangiting sabi ko. Bahagyang napaawang ang labi niya. Pero nababaka sa mata niya ang excitement at pag-alinlangan. Talaga po? Isasama niyo po ako? Tumango-tango ako. Baka kasi naiinip ka na. Magtatatlong linggo ka nang hindi lumalabas. Eh, safe na po ba akong lumabas? Nag-aalangang tanong niya. Pinisil ko naman ang kamay niya para ipahiwatig na okay lang. Safe doon sa farm.
Malayo sa mga tao at walang sinuman ang walang pahintulot ang nakakapasok doon. At saka kasama mo naman ako. Hindi kita pababayaan. I promise. Nakatingin lang siya sa akin na parang naninimbang kung sasama o hindi. Pero tumango din siya. Sasama ka na? Opo, nakangiting sagot niya. Okay, pagkatapos ng gagawin mo, magbihis ka na, pupunta tayo sa farm. Tumango-tango siya at dali-dali namang umakyat. Mukhang excited na siyang lumabas. Ako rin, excited na makasama siya. Habang nasa biyahe kami ay palingalinga siya sa salamin sa labas ng bintana habang nakangiti. Halatang na-miss niya ang tanawin sa labas. Linggo naman ngayon kaya okay lang na hindi pumasok. Nasa mansyon lang naman ngayon si Governor at walang lakad. Kasama naman niya doon si Ronilo at team at ilang pang mga bodyguard niya. Na-miss mo ba sa labas no? Untag ko sa kanya. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Opo, salamat at sinama niyo po ako dito. Wala yun. Alam ko namang naiinip ka na sa bahay. Hindi naman po masyado. Nalilibang din naman po ako sa mga gawaing bahay at saka sa panunood ng TV. Aniya. Tumikhim ako. Ada, pwede bang wag mo na akong puin? Medyo masakit na kasi sa tainga ang pagpo at upo niya. Idagdag pa yung sir na pakiramdam ko. Sobrang tanda ko na para sa kanya. Po? Bakit po? Clueless na tanong niya. Napakamot naman ako sa kilay. Well, close na tayo hindi ba? I mean, magkaibigan na tayo. Kaya okay lang sa akin na wag mo na akong puin. Sigurado po kayo? Naninigurong tanong niya. Tumango ako at ngumiti sa kanya. Pero mas okay pa rin po na puin ko kayo kahit magkaibigan tayo. Tanda po yun ang paggalang at respeto ko sa inyo bilang mas matanda po kayo sa akin. Nakangiting tura niya. Ouch! Parang may pumitik na kung ano sa dibdib ko at parang lalong sumakit ang tenga ko. Sobrang tanda ko ba para sa'yo? May hinanakit na tanong ko. Hindi naman po masyado. Ang sabi ni Manang Sol 34 na raw kayo. Ako naman ay 18. Pero malapit na ako mag-19. Bali 15 years ang gap natin. Medyo matanda nga po kayo para sa akin. Naipikit ko ng mariin ang isang mata, sabay ngiwi. Nakalimutan ko. May pagka-honest nga pala siya. Pero in fairness po sa inyo ha, kahit 34 na po kayo, matikas pa rin kayo at gwapo. Yung iba nga nasa 30s pa lang pero mukha na siyang 40s. Yun, bumawi din. Pagkatapos niyan saktan ang damdamin ko dahil sa edad ko. Still, ayoko nang pinupupo at opo mo ako. Please, pabor mo na lang sa akin. Lambing ko naman sa kanya. Tumingin siya sa akin ng ilang saglit. Yun po ba ang gusto nyo? Tumango naman ako. Nagkibit balikat naman siya at ngumiti. Okay Sir Tristan, wala nang po at opo. Cut mo na rin yung sir. Tristan na lang please. Tumingin ulit siya sa akin na ilang saglit. Iba kapagalitan ako ni Manang Sol. Sabihin niya hindi ko na kayo iginagalang. Akong bahala kay Manang. At saka hindi mo naman talaga ako dapat sinisir eh. Hindi naman kita empleyado. Magkaibigan nga tayo diba? Kaya dapat Tristan lang ang itawag mo sa akin. Bumuntong hininga siya. Sige na nga, wala na ring sir. Pero ginagalang ko pa rin po kayo. Ha, kita. Tumawa naman ako. Sige nga, tawagan mo nga ako sa pangalan ko. Tristan, aniya sabay ngiti ng matamis. Napakagatlabi ako sa ngiti niya. Sabi niya masarap sa tinga na tawagin niya ako sa pangalan ko na walang sir. Mamaya ay natahimik na siya at nakatingin lang sa labas. May problema ba? Untag ko naman sa kanya. Nilingon naman niya ako at tipid ng ngumiti. Namimiss ko lang yung mga kaibigan ko sa tindahan. Naalala ko yung dalawang kasama niya sa tindahan ng mga prutas. Pero naalala ko rin yung lalaking kangitian niya nang huli ko siyang makita sa tindahan. Parang biglang pumait ang panlasa ko. Namimiss mo rin siguro yung boyfriend mo.
Mapait na sabi ko. Ha? Sinong boyfriend? Clueless na tanong niya. Kumunot naman ang noo ko. Yung boyfriend mo. Boyfriend ko? Wala akong boyfriend. Umiiling na sabi niya. Bahagya namang napaawang ang labi ko. Wala kang boyfriend? Ulit ko. Umiling ulit siya. Wala. Oh, mabuti naman. Bahinang sabi ko. Biglang nawala ang pait sa panlasa ko at nagluwag na rin ang paghinga ko. Ano yun? Tanong niya. Ngumiti ako. Wala. Sabi ko malapit na tayo. Ani ko sabay turo sa arkong karatula na may nakalagay na Welcome to Piña Blanca Cacao Farm. Nagdingning naman ang mga mata niya.